Ito ang balita at trending ngayon sa social media. Matapang noon, iyakin na ngayon. PO1 Calvo Gonzales nabisto na ng Senado. Patong-patong na pala ang mga kaso sa barangay. Malupit din tong si PO1 Calvo Gonzales. Matindi. Pati mismong kapitbahay ni Gonzales ay takot sa kanya dahil di umano sa kanyang kasigahan. Ngayon, na-corner na ni Senator Bato de la Rosa si Gonzales. Parang bata na inagawan ng candy itong si PO1 Calvo. Ang taong atapang noon, abay, paiyak-iyak na ngayon. Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Hawak ko po yung authentic. Exonerated ka sa ano? Sa Ngayong umalingasaw na ang baho ni PO1 Calvo. Ayan, humagulhol sa harap ni Bato de la Rosa. Oh my God. sa firearms and explosive sa office. Ang tanong ko lang, 'di ba bago makakuha ng license, bago ma-issue ng permit to carry of firearms outside the residence, dapat merong neuro test 'yan, psychological test, lahat, drug test kompleto. Tama po ba, General Lucas? Yes, Your Honor. Paano ho makakapasa ito si Mr. Gonzales? Una-una, sinabi ng Mr. Chair, dismissed po siya na pulis. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. Mr. Gonzales, may ginawa ka palang kabutihan noon. 2001. Pero nung nag-2018 hanggang ngayon, parang lahat na lang nangyari. Bakit? Ang dami mong kaso sa barangay pa lamang. Mabuti nga po na nabuksan po natin itong issue to. Mula po nung mag-whistleblower po ako, nabaril ang bahay ko, nasira pag-aral ng mga anak ko, nahinto. Pero hindi po ako umatras. Sabi ni Chief PNP Mendoza doon, tsaka si General Aglipa, huwag kang atras kahit nang bigyan ka ng pera. May nag-bribe po sa akin ng 3 million, sinorender ko po. Magbula po noon, katakot-takot na po ang naging kalbaryo ko po sa serbisyo. Kahit madami po akong medalya, tinutumbasan naman po ako ng 14 na kaso. Anong mga kalbaryo na pinagdaanan mo? Kinasuhan po ako ng mga kung ano, yung robbery po, hindi po ako po yan. Yung theft, hindi po ako po yan. Yung coercion, lahat po yan, dumaan po sa Congress nung araw. Dahil inihiring po yung complainant na may hines na alleged witness sana namin naging hostile po dahil nabigyan ng pera. So, kalbaryo, pinagsasabi mo, anong koneksyon yung pagbaril mo, yung may nabaril ka na, saan yung picture nitong binaril mo? Kasama ba ito sa kalbaryo mo dahil doon sa ginawa mong pag-testify against your Your Honor, superior? Your Honor, yung nabaril ko po, isang amok. Ano? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero Hindi, napatunayan, ang investigasyon dito, wala nakitang kutsilyo. Kaya ka nga, na-desisyon na i-dismiss dahil nga doon sa, Your Honor, dahil dito sa investigasyon na ito. Your Honor, pwede ko po ituloy. Yes, go ahead. Sa RTC 77 po, dismiss po yung kaso niyan, acquitted po ako. At pagdating po sa... It doesn't mean na if-acquitted ka criminally, administratively acquitted ka rin. No, it doesn't follow because sa korte, sa criminal case, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. Pwede po. Sa administrative is only preponderance of evidence. Yes, Your Honor. Nagkaroon po ng full-blown investigation ito sa PNP. Uma-attend po kami ng hearing at ng abogado ko, si Atty. Bayubay, then Captain Dio. Uma-attend po ako ng hearing, nung summary hearing, sa custodial unit po siya naka-assign, si Captain Dio. Now, Colonel Dio of ES daw po. Ngayon, 4 times, may receive po, may radio message, registered hindi naman po uma-attend po yung complainant ko.
nung malaman namin, kaya para hindi umaaten, hindi naman ata na ibibigay ng kamag-anak ni Uvilla, hinahatulan ng bitay. Alleged po yung dapat ibayad sa kanya para umaten. Kaya anong koneksyon ni Uvilla doon na ikaw nagbaril ng tao? Kasi yung lawyer po na kila Uvilla po, yun po yung nagbabalak umaten nun doon sa summary hearing ko, pero hindi po tumuloy dahil hindi ho ata paid. So in short po, At least, oh, those are all your assumptions, ha? Those are all your assumptions. Sige, go ahead. yes, Your Honor. After full-blown investigation po ito, after 4 hearings na hindi po uma-attend yung kabilang party, nag-request po kami kay Captain Dio at yung lawyer ko ng resolution. Kung ano resolution niya, dapat i-drop and close niya na po. Nagtataka po ako, ting pupunta po kami ng lawyer ko, sinasabi ni Captain Dio, he submitted his resolution to the IDM. On 2013, I was surprised. One Colonel Pusana called me up and said, mag-submit ka lahat ng documents ng Huertas case. Mag-submit ka lahat dito ng Huertas case folder. Kasi wala akong hawak. Ako ang second summary hearing officer mo. Sabi ko po, Diretso tayo. Opo. Opo, Ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo? noong 2006 po. 2006? Your Honor. Tapos, reinstate ka. Opo, Your Tapos, Honor. nakapag-retire ka 2016. Opo, Your Honor. Kailan ka naging pulis? July 8, 1990 po, Your Honor. 1990. Opo. Hanggang 2016. Yes, Your Nag-retire ka. Yes, Your Honor. So, ang haba ng panahon na yun, hanggang nakapag-retire ka, ang ranggo mo, PU1 pa rin. Kaya ka hindi na-promote siguro dahil katakot-takot Hindi, ang kaso kinakarap mo. Your Honor, Sinabi mo kaso dito, Your Honor, gusto ko sanang ipakita sa inyo po ito para matulungan nyo ako. ano, Tulungan yung pamilya ko. bakit? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Ha? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Hawak ko po yung authentic. Exonerated ka sa, ano, sa Yung pinang-dismiss po sa akin na kaso noong 2006. sa criminal case. Sa Exonerated ka. PNP po, sa PNP po, exonerated po ako, sir. Oh, Your Honor, exonerated ka? exonerated po. Paano ka Authenticate. na-dismiss? Authenticated kami po ito. Tuloy ko lang po, sir. Sige, Pwede, sige. if I may. Pina-authenticate ko po ito. Authenticated po ito. Original gaming from NCRPO. Nagulat po ako. Bakit ako na-dismiss? Alam mo, ikaw, sa kamaro mo na yan, hindi mo kaya ipaglaban yung sabi mo dismissal. I don't think so. Nakita ko kayong mga pleadings mo yung mga dismissal mo, yung mga appeal mo sa NAB, na-reinstate ka nga dahil ang galing ng mga pleadings mo, ang galing ng abogado mo magawa ng papilis mo. Tapos ngayon, yung sabi mo na yan, hindi mo kaya ipaglaban niya, Your Honor, hindi ko maniwala sa iyo. if I may, pwede ko po ituloy. Sige. Nagtaka po ako, nagkaroon po ng June 1 decision in a matter of 1 day. Same signatory po, same General Attorney Kasugbo. Pero hindi na po ako exonerated. At yun ang ginamit nilang basehan para i-dismiss po ako from the service. Kung may napulkom dito, nakikinig ka, Commissioner Bernabe, ha? Tingnan mo yung kaso niya. Baka, kaya mong reinstate o kaya mong i-dismiss uli. Kung justifiable talaga yan, by all means, that's your right. Ilaban mo. Kaya po, Ilaban mo. kaya nga po ako humingi ng tulong sa inyo. Bago pa lang ako Hindi. mawala, sana, maklear to. Hindi na kailangan ang impluensya ko dyan. Karapat dapat kang reinstate. Nandito na Pulcom. Sila nang bahala. Yeah, go ahead na Pulcom. Mr. Chair, meron po kasi tayong desisyon. Ito po ay 2017. Doon po si Mr. Gonzales na dismissed from the service. Ito po yung kanyang pag-threat, grave threats po ito sa kanyang mga neighbors. And then, in-appeal po nila ito sa NAB. Noong pong 2021, dinenay na po yung kanilang appeal and yung MR. So, alam ko po ngayon po ay nag-appeal sila ulit sa office ng secretary. So, pending po doon. Pero po yung kanyang dismissal po noong 2017 ay denied po ng NAB yung appeal nila. Pero may sabi niya, may hawak siyang papel ng exoneration eh.
Tingnan nyo yan, tingnan nyo. I think po ibang case po ito. Ibang case na naman yan. So, Six po. kadami mong case talaga. Ang dami. Your Honor, marami po talagang ibinato sa aking kaso mula po na mag-whistleblower ako. Kaya ang pangunawa po ninyo ang hinahanap ko. Anyway, naunawaan kita. Humahanga ako sa'yo dahil nga sabi mo, nilaban mo yung kinalaban mo yung mga superior mo pagdating sa drug case. Pero hindi kita hinahangaan dito sa pagbunot mo ng baril at magkasamo ng baril. Ha? Very clear tayo dyan. Hindi kita hinahangaan doon. Mr. Chair, Yes, go ahead. baka singit lang. Yung pong kaso na binabanggit, he was sa Napolcom, I just want to be clarified again. He was dismissed 2017 because of grave threats. Am I correct? Tama ba? Maraming salamat po, Your Honor. Acquitted din po ako doon sa MTC 35 on that allegation po. Yung sa At grave yung threats? allegation po nung grave threats ng Pero, kapitbahay sige ko po, Acquitted. acquitted po ako sa MTC 35. Sige Tapos, nung 2015, before I retire, may ni-refile po pala yung kapitbahay ko sa IAS. Nag-verify po ako po doon. Nakausap ko po yung summary hearing officer. Sabi niya, na-recommend ko na yan na drop and close. Kasi kita naman na may pattern sabi niya. At the moment, maghintay ka for signature ni General Roldan sa taas daw po. Ano po talaga yung kaso na why he was dismissed? Again, for the record. Yes, sir. Bale po yung case po is for grave threats po. Ito po yung Filed by the neighbors, yung ba yung Yes. mga neighbors? 2017 po ito. yun po 2000. yung date ng decision, but the incident po occurred 2006. Yung 2006. Kay Kapitan De La Cruz, Mr. Jet, tanong ko lang, yung sa yung mula 2018, may tatlong incident na po si Mr. De La Cruz. Tama po ba sa inyong barangay? Nagsimula lang po siya nung 2021 and 22. Nung Tatlo. tatlo lang po. So, Based on the record. siguro, Mr. Gonzales, tanong ko lang, meron ba kayong anger management issue? Dahil ba ito sa frustration? Wala po kong anger management issue, Your Honor. Pero Ano po, yung lahat- kaso lahat- nyo kasi ito, lahat threats eh. Hawak ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay blatter. Dahil sila po barangay first kagawad. Yung isang po. Sandali, ikat kita dyan. Gawa-gawa nila yung mga Eto po. hindi nga, gawa-gawa nila. May complaint na naman nagpa-record na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor, yung I don't want to listen to lies, no? Alam mo, makukontem ka dito kapag sige ka diyang insist na mga lies mo, ha? hindi po listo po ng documents Ha? po ito, Your Honor. Documents po ito. Documentary yung hawak nila So, you resolve that in other forum. Andito tayo ngayon sa issue doon sa pagbunot mo ng baril at pagkasamo Yes, sir. para magiging safe ng Yes, Your mga siklista, Yes, Your Honor. motorista sa kalsada, ha? I'm sorry, Your Honor. You do not use this hearing to justify your dismissal. I'm sorry, Your Honor. I'm sorry, Your Honor.